Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At nako, nakita na naman natin itong isang video nitong si Anjo na parang naabnu na naman. Mukhang hindi na naman po nakakain ng maayos, hindi nakatulog ng maayos. Kaya po, nako, nagpapakaengot na naman sa hair follicle drug test at kino-question niya itong si PCO Undersecretary Yusek Claire Castro. Nako, panoorin po natin kung paano po magpakita ng katangahan itong si Anjo. Nako, yung ba Anjo? Bakit si PBBM pa ang iyong talagang pinag-iinitan? Medyo naglaylo siya kay Tito Sen, pero ngayon si PBBM na ang kanyang main target. Actually, nakita na natin si Bingot. Kilala niyo naman siguro 'yon, yung kumandidatong konsehal talunan, inaaway si Aura Briguela. Nako, etong si Bingot, talagang nakita natin, ngayon DDS na DDS. Actually marami magsusulputan yan kasi i-employ nila yan hanggang 2028 election, etong mga bagong labas na mga DDS o kaya yung kumbaga bumoboses ngayon ng mga DDS, employ nila yan, gagamitin para sa 2028. Isa na dyan si Anjo. Pakinggan natin ang kanyang banat. Unang banat ni Anjo. Ilang puri ang ginawa sa akin. Pero Auntie Claire, punta tayo sa sinabi nyo na ako daw po ay, sabi niya, walang karapatan. Wala daw akong karapatan na sabihin na magpa-hair follicle test si Presidente PBBM at parang nagalit kayo sa akin. Unang-una, Madam Claire Castro, ay it is the right of every Filipino to be heard. Diyan sa gobyerno, it is a right na pakinggan niyo po kami. Yung sa akin lang naman is a simple suggestion, Attorney Claire. Hindi po nakikipag-away kasi alam niyo, Attorney Claire Castro, manood po kayo ng mga lumalabas sa social media. Anong lumalabas? Lumalabas po na ang dami nagsasabi na yan, bangag-bangag daw po ang ating presidente. Bilang ordinary citizen, ako naman po yung nagsuggest lang na gawin niyo na yung hair follicle test para to disprove dun sa mga accusations kay Presidente. Pinagtatanggol ko nga si Presidente dito Kahit BP Sara ako, pinagtatanggol ko si Presidente Marcos dito. Kasi po, nakakairita na sa tenga, nakakaya na sa ibang bansa na meron silang notion or hinala na baka nagagamit ang Presidente natin. Bobo ka ba? Yun lang tanong natin kay Anjo, bobo ka ba? Alam mo, hindi kailangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng suhestyon mo, Anjo. Hindi kailangan. At isa pa, wala kang paki sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala kang kwenta, wala kang silbi, wala kang say. Alam mo kung bakit? Kasi kahit na si PBBM ay halal ng bayan, hindi nun ibig sabihin na kada suhestyon mo, kada iyong concern ay kailangan na pakinggan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman namin, huwag ka nang magpanggap na kunwari pinagtatanggol mo pa si PBBM. Alam mo, katatapos lamang ng APEC Summit, katatapos lang ng ASEAN Summit. Tingin mo ba kung si PBBM ay bangag, a-attend ba yan doon sa ganun na kaprestihiyosong event na nandiyan ang mga world leaders, tapos si PBBM pupunta dyan bangag? Kung bangag ba si PBBM, kaya ba niyan makiharap sa mga makapangyarihang tao sa buong mundo? Ganyan ba kabobo ang isang Anjo Iliana? Sinabi na nga ni Harry Roque,
hindi porke halal ng bayan si Digong, pwede mo na siyang utusan. Dahil noong ito ay presidente, pinapa-drug test din siya nitong si Trillanes. Eto ring si Vic Rodriguez, sinabi na rin ni Vic Rodriguez, nag-negative na sa lahat ng drug test etong si PBBM. Bakit na naman ngayon mo ibabalik na naman yan? Kasi alam mo, Anjo Iliana, ang isang bangag, hindi niyan kayang magtrabaho. Siguro naman, ikaw ay nasa showbiz, alam mo ang mga nangyayari sa mga artista na bangag. Actually, dapat nga, isa sa mga dapat na magpatunay dyan, na si PBBM ay nasa tamang pag-iisip at si PBBM ay tama lamang ang ginagawang pagtatrabaho, walang iba yan kung hindi si Robin Padilla. Siya ay buhay na saksi sa kanyang sariling buhay. Na noong siya'y gumagamit, alam niya kung ano ang kanyang magiging side effect sa trabaho. Alam niyo kung si PBBM gumagamit, hindi po yan makakapagtrabaho ng maayos, hindi makakapag-isip ng maayos, at isa pa, hindi po yan bibiyahe papunta sa labas ng bansa para makihalubilo sa mga world leaders. Yung bumbunan mo, ang tingin ko bangag, Anjo Iliana. Yung bumbunan mo medyo kinakalawang ka na. Understandable naman yan, nalaos ka, nabaon ka sa utang daw kaya Willie Revillame, dito kaya may utang ka din daw kay sino pa ba isang inuta, sabi ni Christopher Min. Alam namin na ikay nagbebenta na ng painting ni Joey De Leon dahil wala ka nang malamon siguro. Yung dati mong lifestyle hindi mo na nagagawa. Alam namin na medyo may side effect yan sa pag-iisip ng tao. Pero alam mo, medyo masama yung side effect ng kagutuman sa'yo. Baka nakaramdam ka ng severe na pagkagutom, hindi na bumalik. Nung nabusog ka, hindi na bumalik yung sustansya ng utak mo. Kaya ganyan ka ngayon mag-isip. Wala kang magagawa kung ayaw ni PBBM. Bakit? Kasi tumingin ka lang naman sa kanyang mga ginagawa. Tumingin ka lang naman sa kanyang mga tinatrabaho. Tingin mo ba magagawa yan ng isang bangag o ng isang adik na pangulo? 'Di ba? Yung naratibo nyo naman, 'di ba, lagi namang ganun, pero wala kayong mapatunayan. Kaya ang gusto ninyo, si PBBM pilitin na magpa-drug test. Hindi nyo naman kasi kaya kung ano ang nagagawa ni PBBM. Kaya ang tangi na lamang ninyong pambanat, ang naratibo nyo na lamang, hair follicle drug test. Adik, bangag, weak leader. Kahit na napakulong na si Digong, naipakulong si Tebes, naipakulong si Kibulok, weak president pa rin ang tawag nyo kay Digong, weak leader pa rin ang tingin ninyo. Pero yung mga makapangyarihan na tao, naipakulong niya. Paano nangyari yun? Kung weak pa yan, si PBBM, kayang-kaya pala niya talagang tapusin ang korupsyon. Bakit? Yung pinakamakapangyarihang dating presidente, nagawa niyang bulukin doon sa ICC. That will disprove every accusation, every hinala na gumagamit ang atin na presidente. O ano naman po masama doon na Madam Claire Castro? Yung suggestion. Anong masama doon? Tulong para sa gobyerno. Anong masama doon yung suggestion mo, tulong para sa gobyerno? Hindi nakakatulong. Walang kwenta, walang dating. Laos na issue. Wala naman kasi kayong maibato na kay PBBM eh. Di ba? Wala kayong maibato kay PBBM. Pero yun, sinabihan yung weak leader. Ipinapakulong ngayon yung mga sangkot sa korupsyon. Samantalang si Digong, 6 na taon naging presidente, walang naipakulong sa korupsyon. Ang kaya lang ipakulong ni Digong, yung mga small time, mga nagbebenta ng pulburon o gumagamit ng pulburon. Kung hindi man naipakulong, naipagurgur. Ganun lang ang kaya ni Digong. Diba? Kaya ikaw, Anjo,
ikaw ang tingin ko kailangan na magpatingin, hindi si PBBM. Kasi parang may kulang na. May kulang na sa'yo. Kasi, di ba sinabi niyo, magtulong-tulong tayo. Magtulong-tulong tayo na iangat ang presidente. Eh, yan po yung aking tulong. That is my suggestion. Yun po yung aking... Sarap murahin ng po. Ay, nako. Ang sarap magmura. Ang sarap magmura, ang sarap anuhin itong taon to. Anong tulong? Wala ka na itutulong. Yung pagbubunga nga mo, perwisyo. Kaya nasisira ang bansa natin dahil sa mga katulad mong po. Katulad mong po. Katulad mong u. Dahil pakalat kayo ng pakalat na si PBBM gumagamit ng pinagbabawal na gamot kahit wala kayong ebidensya. Napakaraming tao dyan ngumingiwi, gumaganon-ganon di lahat pala yan, lahat ng ngumingiwi, gumagamit. Diba? Kayo ang sumisira sa bansa. Kayo ang sumisira sa international community. Dahil sa pagpipilit ninyo na si PBBM gumagamit. Dahil lamang sa sinasabi nyong ngumingiwi-ngiwi. Sa wari, mas matimbang pa yung pagngiwi-ngiwi ni PBBM kaysa sa mga nagagawa niya ngayon sa mga Pilipino. Pagpapaganda ng ekonomiya, pagpapasaayos ng mga naiwang problema ni Digong katulad ng Pogo at ang pagiging ready sa mga kalamidad na dumarating dito sa ating bansa. Saan ba yan ang pagiging bangag? O kayo ang bangag? Tamang hinala kayo. Ang dami niyong binibintang kay PBBM, pero kayo ang nagmumukhang bangag. Sa inyo na kung pwede, pakinggan nyo bilang ordinaryong mamamayan na nakikiramdam sa mga nasa baba. Kasi once na na-prove nyo po na negative po si Presidente BBM, di maganda. Tatahimik na po, Attorney Kerr, yung mga nagsasabing gumagamit daw ang ating presidente. Alam nyo kapag si BBM nagpa-drug test, kahit na yan ipa-drug test pa sa katulad ulit nung nakaraan sa St. Luke's, ipa-drug test sa PIDEA, ipa-drug test sa PNP, ipa-drug test sa kahit sino pa na credible na drug testing center. Alam nyo kung ano sasabihin nila? Kapag kuwari negative si BBM, syempre, alangan namang i-positive nila yan. Presidente yan. Alangan namang kahit na positive yan, alangan namang ilabas nila na positive. Syempre, negative nila yan. Presidente yan Takot lang ng mga yan na i-positive yan. Diba? Walang hulog dito sa mga tao na to. Walang pupuntahan dito sa mga tao na ito. Lagi na lang talagang may bintang. Lagi na lang talaga silang may pambanat kay PBBM. Katulad niyan. Meron akong bukod na vlog dyan patungkol sa flood control program. Bakit nila minamadali na merong maipakulong, maidemanda si PBBM? Para magkamali siya. Para sa darating na 2028, si PBBM naman ang kanilang kakasuhan at ipapakulong. Kaya lang si PBBM hindi po ganon, due process ang inuuna. Si Digong hindi po inintindihan due process at human rights. Kaya ngayon nabubulok doon sa kulungan ng ICC. Hindi mangyayari kay PBBM yan dahil si PBBM meron po nito. Hindi lang puro ganyan ang kailangan. Dapat ginagamitan nito. Si Digong, puro ganyan. Ano nangyari? Bulok sa kulungan. Ayan, ito lang yan. So yun lang po yung side ko, Madam Claire Castro. No? At yung sinasabi niyong wala akong credibilidad, that is your... Wala naman talaga. This is a free country. Wala ka naman talagang kredibilidad. Sa kayong naratibo na si PBBM ay gumagamit, kayo lang naman ang makikinabang nun Diba? Wala kaming pakialam dyan sa issue nyo. Kung yung sinasabi ninyong bangag si BBM, gumagamit si BBM, may mata kami, may isip kami, nakikita namin. Nanonood kami sa PTV4, nanonood kami sa IBC 13, nanonood kami sa mga balita. Nakikita namin, PBBM nagtatrabaho, may PCO.
May RTBM na nagpapakita ng araw-araw na activity ni PBBM. Hindi ka ba nanonood nun, Anjo? Tingin mo ba magagawa ng bangag yun? Yung ganong trabaho? Alam mo ba si Digong? Sa sobrang bangag sa fentanyl noong APEC Summit o ASEAN Summit, 15 meetings ang hindi niya nadaluhan. Bakit? Na-overdose? Nabangag? Natulog? Nag-power nap? Inuna pang matulog? Yun ang bangag sa fentanyl. Democratic country, kung sabihin niyo kung pangit ako, kung gusto niyo sabihin na wala akong kredibilidad, nasa inyo po yan. Wag lang yung magsasabi kayo, mag-iimbento ng hindi totoo at sinisiraan niyo yung pagkatao o puri ng isang tao, katulad ng ginawa ni si Senator Raffy Tulfo sa akin, na pinagbintangan akong scammer. Yan ang very yan. Yan ang dapat kasuhan ng cyber libel, paninirang puri. Pero yun nga, kung gusto yung panoorin, yung sinabi ni Attorney Claire na pinagtanggol niya ako noon laban dito kay Raffy Tulfo, hindi pa siya senador noon. Panoorin nyo, nandyan po sa FB yata yun, Attorney Claire. Kaya salamat, Attorney Claire, pinagtanggol mo ako dati. Si Attorney Labayan din, Libayan, meron din yata yung video no, na hinimay-himay nila na mali yung ginawa sa akin ni Senator Raffy Tulfo. Ba't di mo kinasuhan? Auntie Claire, kaya naman po ako nagpaparamdam ngayon ay hindi pa ako nagkikipag-away. Yung sinasabi niyo kasi DDS ako. Inaamin ko DDS pa ako. Pero hindi naman na ibig sabihin na DDS ako. Wala na akong pakialam sa gobyerno. Gusto ko nga kayong tulungan eh. Gusto ko matanggal na sa isip ng tao na nagda-drugs po ang presidente. Kaya nga, mag-hair follicle test na kayo, ipakita nyo, yan, negative, para tumahimik na yung mga bashers nyo. Kasi yung pangit po tingnan. Yun lang po, Attorney Claire. I hope you understand. I have nothing against you. Tawagin nyo kung gusto nyo. Wala akong credibility. Walang problema po sa akin yan. Kaya yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw. And abangan ang susunod na kabanata. Diba? Kala mo talaga concern na concern kay BBM eh. Bugok! Tarantadon to. Anong pinagsasabi mo dyan? Na may pa-concern ka pa. Basta ikaw, DDS ka, wala kang concern kay BBM. Basta ikaw, DDS ka, ang iniisip mo lang, tanggalin sa pwesto si PBBM at ipalit si Sara. Yun lang yun. Nothing more, nothing less. Huwag ka magpanggap na kunwari concern na concern ka kay BBM. Kung concern ka talaga kay BBM, hindi ka magiging DDS. At makikita mo ang ginagawang trabaho ni BBM at hindi mo siya mapagbibintangan na bangag. Ikaw yata bangag, Anjo eh. Sa dami ng problema sigurong sumampal sa'yo, sa sobrang dami ng mga pagkakataon na ikay bumagsak na laos, naapektuhan ang iyong pag-iisip at hindi ka na nakakapag-isip ng tama. At yung kahit na yung tao na nagtatrabaho ng maayos, ang tingin mo na ngayon bangag. Ang tingin mo na ngayon kay PBBM gumagamit. Kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw, si PBBM ang mas nagtatrabaho kaysa kay Sara Duterte. Kung nasabihan ka mang walang kredibilidad ni Attorney Claire Castro, totoo naman yun eh. Wala ka talagang kredibilidad. Bakit? Hindi mo nga kayang ilabas kung ano yung mga sinasabi mo patungkol kay Tito Sotto. Diba nang bablap ka lang? Ceasefire ka, diba? Nakuryente ka. Kasi alam niyo po, when emotions are high, intelligence is low. Na-realize siguro ni Anjo Iliana, naku putya, sabit ako dito kay Tito Sen. Ayun, may utang din daw po ito kay Tito Sen, sabi ni Christy per minute. Bago mo daw isipin yung mga sinasabi nga mga kung ano-anong issue kay Tito Sen, magbayad ka daw muna ng utang mo. Sabi ni Christy per minute. Kita mo yan?
kapal ng mukha mo porke ikaw baon sa utang, porke kay may utang kay Tito Sen at siguro gusto mo na wag nang maningil si Tito Sen o hindi ka na pagbayarin para areglado na yung utang mo, binanatan mo siya. Tapos biglang ceasefire na kuryente. Ayan na nga ba. 'Di ba? Kaya alam niyo po kung sa kredibilidad lang, mas may kredibilidad naman siguro si Tito Sen kaysa sayo. Si Tito Sen, Senate President 'yon. Ikaw, ano ka ba ngayon? Lagpak, laos, walang project. Hindi mo ba nakikita yung mga kasabayan mo lumalabas sa mga teleserye? Kinukuha pa rin ang serbisyo nila para magtrabaho. Pero ikaw, ano ganap mo ngayon? DDS lang. Kaya alam naman namin kung ba't ka nagkakaganyan. Nabaon ka sa utang, mayroon siguro malaking dahilan para gawin mo to, 'di ba? Kalabanin si PBBM at si Tito Sen. At ikaw nangangarap maging senador sa 2028 under sa linya ni Sara Duterte. Pero tignan mo na lang kung ano nangyari kay Willie Revillame, Jimmy Bondoc at kay Philip Salvador. Natalo. Bakit? Ayaw na nila ng artista sa Senado. Si Robin Padilla nga sinusuka na sa sa Senado nagsisisi na nga yung mga bumoto dyan Tas ikaw pa, kakandidato ka pa. Nako. Mag-isip-isip ka, Anjo Iliana. Kapag hindi ka na kailangan ng mga tao na ngayon ay sumusuporta sa'yo, itatapon ka lang nila na parang basura. Katulad ng ginawa nila sa mga taong napakinabangan nila. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog na ito. Nako, part 5 na ba to? May part 6 pa kaya to? Part 7, part 8, part 9? Alam nyo, nagtataka pa rin ako hanggang ngayon. Sinasabi, meron daw binabayarang mga vlogger si PBBM tuloy. Yun. Si PBBM, sinasabihan din, may binabayarang vlogger. Ngayon, si Tito Sen daw, sinasabi, may binabayaran din daw vlogger. Ba't ganon? Nakaka part 5 na ako ng vlog ko patungkol kay Anjo. Wala pa rin nagbabayad sa akin. So yan lamang ang katibayan. Walang bayarang trolls o vlogger si Tito Sen. Ito po kawang gawa ko to at alam ko naman talaga na dapat lang talaga ipagtanggol si Tito Sen at si PBBM. Bakit? Sila yung mga mabubuting tao. Ewan ko lang dito kay Anjo. So yun lamang po. Thank you sa mga nanood dun sa ating vlog patungkol sa si Anjo at si etong si Jinggoy Estrada ay may relasyon pala noon. Naging magkasama pala sila sa vlog, naging magpartner sila sa vlog at kumbaga kinuha ni Jinggoy ang serbisyo nitong si Anjo para po mas lalong pasayahin yung Jingflix. Nako. Kaya pala, kita nyo, kahit yung dating nagkaroon ng problema na si Robin Padilla at si Anjo, naging maayos ang kanilang pagsasama dahil napunta nga daw po ito sa Senado si Anjo Iliana. Siguro nga talagang yun ang kanyang kapalaran. Ang madikit sa mga DDS, maging DDS at makaahon sa hirap ng buhay bilang DDS. Kaya pagbutihin mo pa pakikipagrelasyon mo dyan sa mga DDS, Anjo. Kung pera-pera lang yan, naiintindihan kita. Alam ko naman artista ka, sanay ka namang umarte, sanay ka na mga siguro nga bumalimbing, di ba? Alam naman namin yan, hindi maikakaila na ikaw ay artista at ikaw ay nababayaran sa iyong pag-arte. So yun lamang po. Thank you. Bye-bye. Naku, may part 6 pa kaya to. Shoutout kay Ate Virgie Badjola, Mike and Joy Smith. Ayan, shoutout po sa mga tropa pips natin. Mamaya may live po ako. Thank you po.